Binili ko ang kobong ayaw ng kahit sino sa nayon. Pinagtawanan ako ng buong nayon. Akala nila baliw na ako. Sabi nila, kahit ibigay ng libre, walang may gusto sa bahay na yon. Ang kapitan ng nayon na si Zhao Dahai ay nakatayo sa harap ng mga tao. Nagkukunwaring pinapayuhan ako. Ay ho, huwag kang magpumilit. Mamalasin ka lang kapag tumira ka sa ganyang sirang bahay. Mas malala pa si Zhao Xiaohu. Tinuro-turo ako habang tumatawa. Tingnan ninyong lahat. Si Chen Xiaogu, gumastos ng 300 para bumili ng lubak na may tubig. Hindi ako nakipagtalo. Hawak ko lang ang kasulatan. Dir-diretso lang akong tumira roon nang hindi lumingon. Pero hindi nila alam. Ang sirang kobong ito na kinamumuhian ng buong nayon. Sa ilalim nito, ay may nakatagong daan patungo sa malalim na bahagi ng Jinlintay. Araw-araw, kapag humuhupa ang tubig, sa loob ng lubak sa bahay, may naiiwan na mga isdang dilaw, mga lapu-lapu, alimango, at buhay na hipon. Hindi nagtagal, dahil sa sirang kobong ito, mula sa pagiging katatawanan ng buong nayon, naging pinakabatang milyonaryo sa seafood sa buong lungsod. Xiaoguo, hindi sa pinapagalitan kita, pero hindi talaga pwedeng tirhan ang bahay na yan. Kapag tumaas ang tubig dagat, mababasa ka sa gitna ng gabi, nalugi ka ng malaki sa 300 na ginastos mo. Kapitan, nabili ko na ang bahay. Nailagay mo na ang tatak ng daliri mo. Simula ngayon, akin na ang lugar na ito. Sige, kung ganyan ka kitigas ang ulo. Bahala ka, tumira ka dyan. Huwag ka lang magrereklamo kapag tinangay ka ng agos. At sisisihin ng nayon na hindi ka binalaan. Tara na, huwag na nating istorbohin. Ang may-ari ng bahay na si Chen, nakatira na sa palasyo ng hari ng dagat. Ha ha ha. May 2 tinapay sa loob, isang maliit na pakete ng asin, at kalahating bote ng gas. Binigyan mo ako nito. Hindi ka ba natatakot na pagchismisan kanila? Sila ang may-ari ng bibig nila. Hayaan mo silang magsalita. Salamat. Baka bumagyo mamayang gabi. Hindi kakayanin ng bubong mo. Alam ko. Bakit ka pa nakatira dyan? Wala naman akong ibang mapupuntahan. Tingnan mo. Ang hangin ay galing sa timog silangan. Tatalsik ang mga dayami mamayang gabi. Marunong ka pala niyan. Ang tatay ko ay dating tagagawa ng bangka. Chen Xiaoguo, pinagtatawanan ka ng ibang tao, dahil ang nakikita lang nila ay ang sirang bahay. Pero sa tingin ko, ang taong handang ubusin ang lahat ng ipon niya, para lang magkaroon ng matitirhan, ay patunay na gusto niyang mabuhay ng maayos. Tumataas ang tubig sa gabi, huwag kang matulog ng mahimbing. Kapag pumasok na ang tubig, tandaan mo, tumakbo ka sa mataas na lugar sa kanluran. Pumasok na ang tubig. Hindi ito ulan mula sa bubong, kundi tubig dagat na umaagos papasok. Nagmumula ito sa ilalim ng pader. Parang baliw na bumubulwak papasok. Tama nga sila. Iba ang tunog na yun. Hindi ito ang tunog ng tubig dagat, kundi may kung anong buhay na nilalang ang nagwawala sa ilalim ng tubig. Ito ay mga isdang dilaw. May kantab ang mga kaliskis. Pula ang mga hasang. Malinaw ang mga mata. Ito ang pantalan. Ang pinakamahalagang huli para sa mga mangingisda. Yung kayamanang pinag-aagawan sa mga kainan sa bayan. Ang bulok na kobong hinahamak ng buong baryo. Ay talagang naguhukay ng ginto. Kinaumagahan. Itinago ko ang mga isda. Naghandang ibenta ng palihim. Oh, Ginoong Chen. Saan ang punta mo ng ganito kaaga? Sa palengke. Bibili at magbebenta. Patanjin naman, kapatid. Tabi. Bakit? May tinatago ka bang kayamanan sa basket? Aray, bitawan mo ako. Naglakas loob kang hawakan ako. Ang tiyuhin ko ang kapitan ng baryo. Maghintay ka, pagbabayaran mo rin ito. Napakaga magbukas ng palengke ng isda sa bayan. Ang amoy isda rito ay humahalo sa amoy uling. Bawat sigaw ng nagtitinda ay may halong bagsik. Pagdating ko pa lang, napansin na agad ako. Bata, magbebenta ka ba ng isda? Usap muna tayo sa presyo. Oh. Ha ha ha. Marunong ka rin pala sa kalakaran. Sige, ilabas mo at tingnan natin. Nang buksan ang basang damo. Parang tumigil ang hangin sa paligid. Hindi maganda ang isdang ito. Tingnan mo, may putik ang katawan at gasgas ang mga kaliskis. Siguradong hindi ito sariwa. Isa pa, hindi na rin naman ganoon kabilang ang malalaking isda ngayon. Wang Fury, hindi maganda ang kalidad nito. Ano bang pakialam mo? 3 piraso, 20 pesos. Dahil bata ka pa, bibigyan kita ng patas na presyo. Huwag kang gaaman, bata. Ang isda, hindi pwedeng patagilin. Paglampas ng tanghali, bababa ang presyo niyan. Iuuwi mo na lang yan. Papakain mo na lang sa pusa mamayang gabi. 3 piraso, 20. Tama, masyadong mababa. Haha. Magkano ba ang gusto mo? 100, nangangarap ka ba? Akala mo ba ginto yan? Hindi ko na ibebenta. Bata, hindi ganyan ang negosyo. Nagpresyo ka ng napakataas tapos ayaw mong tumawad. Hindi naman siya nakikipagnegosyo. Puro panlalamang lang ang nasa isip niya. Tumawad ka ba?
Sinusubukan mo lang akong lokohin. Bawat salita niya ay parang bitag. Pwede kang kumain ng kahit ano, pero hindi ka pwedeng magbenta ng basta-basta. Kapag lumabas ka sa palengke na ito, walang sino man ang bibili ng paninda mo. Kung ganoon, lalayo na lang ako. Siguradong may makakaalam pa rin ng halaga nito. Mula sa bayan hanggang sa lungsod, mahigit 20 kilometro. Nagkapaltos na ang mga paa ko. Alis, hindi tumatanggap ang kainan ng tingi. Sandali lang. Pagkatapos, may isang lalaking lumapit. Magandang isda. Walang bumibili sa bayan. Nag-alok si Wang Fugi ng 20. Sinong walang hiyang yun? Ako si Zhou Jiawuo. Bibilhin ng kainan ng 3 isdang ito. Bibigyan kita ng 120. 6 na beses ang presyo kaysa kay Wang Fugi. Pero hindi ko pwedeng ipakita ang tuwa ko, para hindi ako magmukhang walang alam. Kailangan kong magpakatatag. Kung makakapasok ang isdang ito sa kainan natin, maipapanghain na natin ito sa VIP room mamayang gabi. Kapag nakakilala ng kalidad ang customer, hindi lang sa presyong ito ang halaga ng isang isda, baka mayroon pa bukas. Pero kailangan nating linawin ang rules. Cash agad, bawal ang utang. Ang presyo ay depende sa kalidad ng huli. Huwag mo nang itanong kung saan galing ang isda. Ha ha ha. Sige, basta walang problema ang isda, hindi na ako magtatanong. Malinis ang mga kamay niya. Ang akin naman ay puro putik at amoy isda. Pero sa pagkamay na ito, alam ko na simula ngayon. Ako, si Chen Xiaoguo, sa mundong ito, ay nakahanap na rin ng landas. Hindi ako uuwi sa nayon ng luhaan. Ang 20 kilong bigas at 5 kilong baboy na ito, ang ipinagpalit ko sa 3 yellow croaker na iyon, ang dangal na nakuha ko. Naibenta na ang isda. Chen Xiaoguo, bata, huwag kang maging walang utang na loob. Kung palalagpasin mo ako ngayon, sa hinaharap, kung gusto mong pumasok sa fish market na ito, hindi na magiging madali para sa iyo. Boss Wang, wala akong balak pumasok sa fish market mo. May bumibili na sa bayan. Chen Xiaoguo, saan galing ang pera mo? Pinagtrabahuhan ko. Anong trabaho ang pinagkakitaan mo? Talaga naman. Sa basket na dala mo kaninang umaga, anong klaseng isda yun? Ha ha ha, ikaw talaga. Wala kang ang bangka. Saan galing ang isda? Hindi mo naman siguro ninakaw yan sa iba, di ba? Xiaoguo, tinatanong ka ng lahat. Malinis ba ang pinagmulan ng pera mo? Ipinagpalit ko ang isda, nagsisinungaling ka, kahapon lang ay nagugutom ka, tapos ngayon ay nakabili ka na ng bigas at karne. Ganoon ba kamahal ang isda? Mahal na sapat, para pagsilosa ng mga taong ito, hanggang sa mamula ang kanilang mga mata. Gusto mong malaman. Kung gusto mong malaman, pumalaot ka at manghuli ka ng sarili mo. Xiaoguo, ayaw nang nayon sa mga taong madumi ang kamay. Kung talagang nagnakaw ka ng isda, hindi pa huli ang lahat para umamin. Barangay Haiyuan, si Chen Xiaoguo ay nakabenta ng 3 yellow croaker. Presyo, 120 yuan. 120, kalahating buwan na akong pumapalaot, pero hindi pa ako kumikita ng 120. Tinitignan ko sila, mukha silang nakalunok ng langaw. Ang sama ng loob na kinimkim ko ng ilang taon, ay nabawasan na rin. Sa tingin nyo pa rin ba ay nagnakaw ako ng isda? Ha ha ha. Ang mga maling akala ay maling akala lang. Nag-aalala lang ang nayon para sa iyo. Hindi na ako lumingon. Ang mga bulong-bulungan sa likod ko, ay parang tubig na umaapaw. Nagsimula na silang magduda kung anong sikreto ang nakatago sa sirang bahay na iyon. Sayang. Ayoko nang makinig sa kahit isang salita mula sa kanila. Pinangalanan ko itong Jinlen Tide. Kahit saan man ito humantong. Simula ngayon. Ito ang magiging pundasyon ng pagbangon ko, ni Chen Xiaoguo. Ngayon naman ay lapu-lapu. Susunod ang pangalawa, pangatlo. Mayroon ding mga buhay na hipon. Sumusunod sa agos, patuloy silang tumatalon papasok sa hukay. Ang 120 kahapon, ay hindi lang tsamba. Talaga bang makakahuli ng isda sa sirang kabong ito? Tiger, sigurado ka bang hindi siya lumabas ng hating gabi? Sigurado, magdamag ko siyang binantayan. Siguradong may itinatagong kayamanan ang batang yan sa loob. Lintik, bago ang kandado ng pinto niya. Kandado lang yan, mabubuksan din. Hating gabi, pinipilit mong buksan ang pinto ko. Wala, napadaan lang ako. Napadaan ka lang pero may dala kang ganyan. Galing kay Tiyo. Sakto, may nambubulabog at nagnanakaw sa hating gabi. Hazi, anong ginagawa mo? Tiyo, totoo, napadaan lang talaga ako. Napadaan sa tapat ng pinto ko. At may dala ka pang alambre para pasukin ang kandado ko. Ibang usapan na ito. Kailangan nating tawagin ang kapitan. Wag, sino mang maglakas loob na tawagin ang tiyo ko. Humanda kayo. Hindi ko kayo patatawarin. Kung ganoon, mas lalong kailangan nating tawagin ang kapitan. Hazi, ang gago mo.
Kapitan, binayaran ko ang bahay na ito. May kasulatan at may tatak ng hinlalaki. Kagabi, pinilit buksan ni Zhao Xiaohu ang pinto ko. Nakita mismo ni Tio at ng dalawa pang matanda. Sabi mo, ano ang gagawin natin dito? Gusto niyang pagtakpan ang mga nangyari. Pero wala akong balak bigyan siya ng pagkakataon. Kung hindi ito kayang ayusin sa barangay, pupunta ako sa presinto sa bayan. Kagabi lang, nakipagkasundo ako sa restora ng gobyerno sa bayan. Para sa negosyo, kilala ako ni Director Joe. Kabisado ko rin ang daan. Xiaoguo, nakakonekta ka na pala sa mga taong nasa posisyon. Hindi biro ang pagpasok sa pinto ng iba. Kapag umabot ito sa bayan, masisira ang buhay ni Hazi. Hindi ka pa ba hihingi ng tawad? Shen Xiaoguo, patawad. Xiaoguo, magkabarangay naman tayo. Wala namang nanakaw si Hazi. Pagbayarin mo na lang siya. Pambayad sa kandado. Sige, pwede na. Bukod sa pambayad sa kandado, hindi na siya pwedeng lumapit sa kubo ko. Sa loob ng 10 di pa. Kapag naulit pa, hindi na ako lalapit sa barangay. Direkta na ako sa presinto. Sige, pambayad sa kandado. Ang kapitan ay patas. HMP. Kahapon, akala nila tanga ako, isang utu-uto, pero ngayon lang nila nalaman. Hindi ibig sabihin na tahimik ako ay madali na akong apihin. Xiaoguo, ang bahay mo ba? Pinasok na naman ng tubig kagabi. Pinasok na ng tubig, nakakatulog ka pa. Sanay na ako. Noong bata pa ako, narinig ko sa mga matatanda, may agos sa ilalim ng mga batong ito. May mga daloy na nagdadala ng isda mula sa malalim na dagat. Pero mga sabi-sabi lang yun. Ilang dekada na ang nakalipas, wala nang nakakita. Tio, kahit matanda na, hindi ibig sabihin na puro kasinungalingan. Ang pagbabantay sa bahay ay mas kikita kaysa sa pag-asa sa agos. Alam ko. Yung mga tao sa labas, hanggang ngayon, panay pa rin ang chismis nila tungkol sa akin. Hindi nila akalain. Ang bahay na pinagtatawanan nila, ang sira-sirang kubo na ito, sa bawat gabi ng tunog ng alon, ay patuloy na nagbibigay ng yaman. Ngayon, pupunta ulit ako sa bayan. Ako, si Chen Xiaoguo, ay hindi na yung dating pulubi na pinagtatawanan ng buong barangay. Tio, ang aga nyo. Pupunta sa bayan, oo. Sariwa ang isda, huwag mong hayaang mapanis sa biyahe. Basang damo, budburan mo ng asin ang paligid ng hasang ng isda. Tandaan mo, huwag mong damihan. Kapag sumobra, masisira ang itsura ng isda, Tio. Hindi mo ba itatanong kung saan galing ang mga isdang ito? Kahit itanong ko, sasabihin mo ba? Hindi ko pa pwedeng sabihin sa ngayon. Tio. Hindi ito regalo, pasasalamat ito. Dahil tinulungan mo akong magpatotoo kagabi. Sige, tatanggapin ko. Pero tandaan mo ito. Kapag nagpakita ka ng pera, may inggit ang mga tao. Matagal nang mahirap ang mga tao sa barangay. Hindi nila matanggap na may ibang naunang umasenso. Dapat hindi nila mabasa ang galaw mo, kung gaano karami ang alas mo. Oh, narito na si Chen. Ang lakas talaga ng boses ni Lauma. Halatang maganda ang mood niya ngayon. Pero alam ko, sa negosyo, magkaiba ang pagkakaibigan sa negosyo. Ang kalidad ng produkto ang pinakamahalaga. May dala akong paninda ngayon. Buhay pa. Tumatalon pa nga sa daan kanina. Halos tumaob ang basket. Magandang klase. Director Joe. Siguradong matutuwa ang mga opisyal sa private room ngayon. Chen, para sa batch na ito ngayon, ibibigay ko sa iyo sa halagang 88 pesos. Mas mataas ito sa inaasahan ko. Pero hindi ako agad pumayag. Sa negosyo, dapat malinaw ang kwenta. Ang lapu-lapu ay sa mataas na presyo. Ang alimango ay bawat piraso. Ang buhay na hipon ay bawat kilo. Kung nag-aalangan ka, papatimbang ko kay Lauma sa harap mo. Haha, ang batang ito, maingat, maganda yan. Sa negosyo, dapat malinaw ang bawat transaksyon. 88 pesos, walang kulang. Ang mabigat na perang papel na ito, nang isilid ko sa bulsa, ramdam ko, ang init na tumatagos sa tela. Tumingin sa langit, ang paglalayag at pagkain ay nakadepende sa panahon. Chen, hindi ko pakialam kung galing ba ito sa dagat, o nakuha mo lang sa iba. Basta sariwa at malinis ang ibibigay mo sa akin. Basta tuloy-tuloy ang supply, tatanggapin ko. Paano kung maputol ang supply? Sabihan mo lang ako ng maaga. Ang presyo ay depende sa takbo ng merkado. Pero hindi kita babara
sa atin. Ang salita ay walang kasiguruhan. Sa sirang kubo sa barangay Haiyuan. Sapat na ang naranasan kong hirap dahil sa kawalan ng kasulatan. Ngayon, naniniwala lang ako sa kasunduang nakasulat. Walang kwenta ang usap-usap lang. Gusto mo bang ang state-run restaurant ang magbigay sa iyo ng kasulatan? Sinulatan nila ako kahapon. Kaya nilang gawin ulit ngayon. Hoy, hindi ka talaga natatakot. Dapat may sinusunod na patakaran. Para iwas gulo sa hinaharap. Chen, nahanap ka ba ni Wang Fury sa bayan? Siyempre, naaalala ko, yung gustong gumamit ng 20 pesos para lamunin ang 3 malalaking yellow croaker ko na matabang lalaki. Pinupuntirya na ako ni Wang Fury. Kung harangin ka man niya ulit, diretso ka lang sa akin. Nagsupply siya ng isda sa restaurant, kulang sa timbang. Patay na isda, pinalalabas na buhay. Ang kapal ng mukha, ang taas pa ng presyo. 2 beses ko nang binalik, tapos hindi na siya bumalik. Ang sama ng ugali ng matabang yun. Si Chen, 20 lang ang kuha niya. Tapos ibebenta niya ng 200. Totoo yun, 20 lang ang binigay niya sa akin. Grabe, napakasama ng ugali niya. Tama si Zhou Jianguo. Dapat ko siyang tandaan. Mabuti at naiiwasan mo na siya ngayon. Pero mag-ingat ka, baka maputol mo ang hanap buhay ng iba. Hindi sila matutuwa habang yumayaman ka. Pumila kayo kung bibili. Kaibigan, kailangan mo pa ba ng gas? Nasaan yung bagong dating na lubid? Meron din kaming lubid na abaka, dito sa lugar na to. Kapag may pera ka na, kahit yung mga nasa likod ng counter, mahinhin na magsalita. Bakit ang dami mong binibili? Ilang metro ang layo mo sa kubo ko ngayon? Ha ha ha. Habang lalo siyang nagagalit. Ibig sabihin, lalo siyang natatakot. Chen Xiaoguo, huwag mong isiping hindi namin alam. Sigurado akong nahanap mo na ang tambakan ng isda. Alam mo na. E di hanapin mo. Ha ha ha. Kapag nahanap mo, ilibre mo ako ng karne. Dito, kailangan mong mag-ingat sa dampi, pero mas mag-ingat ka sa mga tao. Bawat detalye, buhay ko ang nakataya. Kung sino man ang gustong sumilip sa sikreto ko sa gabi, ang buhangin na to ang magiging saksi. Sino yun? Narinig ko, bumili ka raw ng ledger. Hindi na to ginagamit sa amin, pangtakip sa hangin. Salamat. Marunong ka bang maglista ng utang? Marunong akong magsulat ng pangalan. Marunong akong mag-compute. Hindi sapat yon. Sa negosyo, hindi lang basta kita ang nililista. Dapat may petsa, timbang ng paninda, presyo kada isa, kabuuang halaga, gastos, at natirang pera. Halimbawa, ano ang nabenta mo ngayon? 2 lapu-lapu, 3 alimango, kalahating basket ng buhay na hipon, 88 lahat, gastos. Ang asin, bigay ni Tio. Ang pain, libre lang. Bumili ako ng 2 tinapay sa daan, 4 na sentimo. Tapos sa tindahan, 32.6. Huwag mong ipakita, 6 na po sa bulsa, 50 sa bitak ng pader, 28 sa ilalim ng kama. Dagdag pa ang tira ngayong araw. Kapag nakahiwalay, mas panatag ang loob ko. Ihiwalay mo ang tago, HMM. Sabi ni Tio, nakakainggit kapag nakikita ang pera. Simula ngayon, alista mo lahat. Kapag may nagbintang na nagnakaw ka, ipakita mo ang listahan at resibo. Saan galing ang pera? Kanino ibinenta? Dapat malinaw lahat. Hindi ka ba natatakot na masyado kang maraming alam? Ang alam ko lang, marangal ang negosyo mo. Paano kung may magtanong sa'yo? Sasabihin ko, wala akong alam. Ang galing mong magsinungaling, hindi ka man lang namumula, kumpara sa pambubuli nila. Ang pagsisinungaling ay walang masama. Lin Yumei, nandoon ka ba sa loob? HMP, Lin Yumei, ikaw na dalaga, pumapasok sa bahay ni Chen Xiaoguo sa gabi. Hindi ka ba natatakot na pag-usapan ng mga tao? Nandito ako para tulungan siyang maglista ng account. Ha ha ha, maglista ng account. Anong ililista ng isang taong dukha na tulad niya? Ililista ko ang utang mong 2 piso para sa kandado. Ha ha ha, Chen Xiaoguo, maghintay ka, ganyan din ang sinabi mo kahapon. Una, pangalawa. Hanggat hindi tumitigil ang agos ng dagat, ang sirang bahay na ito ang magiging kayamanan ko. May mga isdang tiger grouper talaga. Papasok ba tayo at mangungulit? Kakahuli lang kahapon. Papasok tayo ngayong gabi. Hindi ba parang nagpapakamatay lang? Tignan muna natin kung saan galing ang mga isda niya. Hindi sila mangangahas na pumasok. Mukhang ang 2 pisong iyon kahapon ay hindi lang pambili ng kandado, kundi pati na rin ang tapang nila. Tapos ka na bang tumingin? Sino ang tumitingin sa iyo? Napadaan lang ako, kailaliman na ng gabi, nakasuot ng kapote, umikot sa kalahati ng nayon, at dumaan sa bintana ko. Talaga bang itinuturing niyo akong isang madaling apihin? Kami, narinig namin ang ingay, akala namin may nangyari sa iyo.
Aba, nagmamalasakit pala kayo sa akin. Oo, nagmamalasakit talaga kami sa iyo. Kung ganoon din lang ang malasakit nyo, pumasok kayo at tulungan nyo akong mag-idib ng tubig. Pinapasok na ng tubig ang bahay. Hindi ba't natatakot kayong may mangyari sa akin? Bawat isa, kumuha ng balde. Mag-igib hanggang madaling araw. Ayaw naming tumulong. May gagawin pa kami. Ibig sabihin, hindi kayo nagmamalasakit. Bukas, sasabihin ko sa buong nayon, na si Zhao Xiaohu ay sumilip sa bintana ko sa hating gabi. Hindi iyon pagmamalasakit, kundi pagnanakaw ng tingin. Subukan mo. Sige na nga, tutulong na. Chen Xiaohu, napakasama mo talaga. Bilisan niyo ang mga kamay niyo. Huwag kayong tatamad-tamad. Ginagawa mo kaming mga trabahador. Hindi ba kayo mismo ang nagsabing nagmamalasakit kayo sa akin? Salamat sa pagod, sa susunod na lang ulit kayo magmalasakit. Maaga kayong pumunta. Maghintay ka lang. Mahuhuli rin kita sa akto. Sige, maghihintay ako. Ikatlong beses ko na itong pagpunta sa bayan. Kumpara sa dalawang naunang beses, mas mabigat ang dala ko sa basket ngayon. Iyan ay mga pambihirang huli na hindi pa nakikita ng buong nayon. Ngayon, meron ulit. Ang galing. Lapu-lapu, alimango, buhay na hipon, at mayroon pang isang maliit na dilaw na isda. Para mo namang sinira ang basket ng pagkain ng hari ng dagat. Swerte lang. Pero alam ko sa sarili ko, hindi pwedeng umasa sa swerte araw-araw. Kaya kailangan, habang may huli pa, ay siguraduhin ko na ang negosyo. Hindi ako pinapaalis agad ni Zhou Jianghuo gaya ng dati. Nagsalin siya ng tubig. Ang ganitong pakikitungo ay nangangahulugang. Ang susunod na transaksyon ay magiging maayos. Hindi lang ito tungkol sa 100 piso. May mga importanteng handaan ang restaurant sa susunod na buwan. Kailangan nila ng supply ng isda na maaasahan. Mapapangako mo bang makakapag-deliver ka tuwing ikatlong araw? Kahit man lang 20 kilo kada punta. Isda, hipon, alimango, pwede lahat. Dapat buhay. Mas mataas ng 10% ang presyo kaysa sa bilihan sa palengke. 10% tubo, mukhang pain. Pero sa totoo lang, pressure ito. Wala ring refrigerator. Dala lang sa basket na kawayan. Maglalakad ng 20 kilometro dala ang ganito karaming paninda. Pagdating dito, patay na lahat ng isda sa basket. Pwede kitang pahiramin ng 2 malaking kahoy na kahon. Lagyan mo ng basang damo at dinurog na yelo sa loob. Sa bawat delivery mo, babawasan ko na lang unti-unti sa bayad ko sa'yo. Pinagtatawanan ako ni Mangma dahil mahilig akong magpapirma ng kasunduan. Pero hindi niya naiintindihan. Sa mundong ito, ang nakasulat sa papel ang pinakamatibay na sandigan. May isa pa, bago makarating ang isda sa restaurant. Pag namatay, sagot ko. Pagdating sa restaurant, pag namatay, sagot mo na. Sige, payag ako. Nagdagdag pa ako ng isa. Kapag masama ang panahon, magpasabi agad. Dahil pang matagalan ang negosyong ito, kailangang malinaw at matigas ang mga patakaran para magtagal ang samahan. Kunin mo na, pambaon mo sa daan. Magkano? Sabi ng kunin mo, Sa susunod, dadalhan kita ng matabang alimango. Gusto ko yan. Dati, kapag dumadaan ako sa bakana ng nayon, ang tingin lang nila sa akin ay isang hanggal na bumili ng sira-sirang bahay. Ngayon, nakatitig na sila sa mga kahon sa likod ko. Punong-puno ng inggit ang mga mata nila. Restaurant na pag-aari ng gobyerno. Xiaogu, talagang nakikipagnegosyo ka na. Sa restaurant sa bayan, nagbebenta lang ng kaunting isda. Nakakahiram ka pa ng mga kahon. Wala naman silang ginagawa sa restaurant nila. Xiaogu, may koneksyon ka. Bakit hindi mo tulungan ang mga kababayan natin? Ang asawa ko, marunong din mangisda. Ate, hindi ba't kahapon lang, sinabi nyo na, malulunod lang ako dahil sa binili kong sira-sirang bahay. Nako, biro lang yun, di ba? Kung ganun, magbibiro rin ako ngayon, kapag hindi na ako nalunod. Tsaka ko kayo isasama. Xiaogu, mukhang abala ka nitong mga nakaraang araw. Balita ko, araw-araw kang nagdadala ng isda sa bayan. Naghahanap buhay lang. Saan galing ang mga isda? Wala ka namang bangka. Pwede akong bumili. Negosyo ko na yun. Xiaogu, taga rito ka sa nayon. Huwag kang maging modo mo. Masyado mong itinatago ang paraan ng pagkakakitaan. Hindi maganda yan, Kapitan. Noong binili ko ang sira-sirang kabong ito, walang may gusto. 300 piso ang ibinayad ko. Noong panahong yun, walang nagsabing madamo ako. Muling nagulo ang buhangin sa ilalim ng bintana. Mas marami ang bakas ng paa ngayon. Hindi lang si Zhao Xiaohu ang nandito. Tanda ko na lahat. Hindi ako manghuhuli ng isda ngayong gabi. Dito lang ako maghihintay. Maghihintay sa mga taong hindi mapigilan ng kamay. Nakusap ang sumasabit sa lambat ko. Mukhang kulang pa ang aral na natutunan nila sa ilang pisong nawala sa kanila. Pati bintana, hinaranggan na. Huwag ka nang magdaldal. Tumingin ka sa siwang. Pangatlong beses na to. Chen Xiaogu, niloko mo ako. Hindi ba gusto mong malaman kung ano ang nasa loob ng bahay ko? Pumasok ka at tingnan mo. Ang tunay na mamahaling gamit, nauna ko nang itinago sa ilalim ng kama. Sa paningin nila, ang lugar na ito, bukod sa malansang putik, wala nang iba. Nakikita mo na ba ang daan para yumaman? Nakikita mo na ba ang bundok ng ginto? Nandyan lang sa ilalim ng mga paa mo.
Ito ang bagay na pinag-iinteresan ninyo buong gabi. Bulok na tubig, mabahong putik, sirang timba. Saan galing ang pera mo? Kaya kung kumita ng pera, dahil may kakayahan ako, Zhou Xiaowu, kung gusto mo talagang yumaman, hugasan mo muna ang mga kamay mong mahilig pumasok sa bahay ng iba sa gabi. Huwag mo akong pangaralan, magbayad ka. Bakit naman? Wala akong pera, kayo naman. Sasama ba kayo sa bayan? Ako na ang magbabayad. Kung ayaw mong magbayad, ayos lang. Pupunta ako sa kapitan ng barangay bukas, at pupunta sa bayan. Kunin mo. 一共2块。 Tamang-tama pambili ng tabla. So ano naman, ayusin mo ang pader. Ikaw ang some iron yan. Madaling araw na. 3 magnanakaw na akala mo ay makakakuha ng impormasyon. Naging trabahador ko pa sa pag-aayos ng bahay. Nabalitaan ko, si Xiaowu, imbes na makapagnakaw, ay nag-aayos pa ng pader hanggang madaling araw. Dati, pinagtatawanan niya si Xiaowu dahil sira-sirang bahay ang binili. Ngayon naman, siya pa mismo ang nagkukusang maglagay ng tabla. Sa loob ng 5 araw na ito, nakabenta ka ng 436 na piso. Ibawas ang pambili ng timba, kondado, at gastos sa gas. May natira pang 369 na piso at 20 sentimo. Marami na ang pera. Hindi pwedeng itago lang lahat sa bahay. Alam ko. Bibili muna ako ng lumang kariton, tapos bibili ng yelo. Sa susunod, hindi na pwedeng sa likod lang umaasa. Mas mabuting pumirma ka ng pangmatagalang kontrata kay Director Joe. Nakasulat sa papel, presyo, bayaran, at bawas sa sira. Dapat malinaw na nakasulat lahat. Kung hindi ka magtuturo, pwede kang maging mahusay na accountant. Kahit guro, dapat marunong magkwenta. Kung hindi, kawawang bata, kahit notebook, hindi makabili. Ikaw, tutulungan kitang magbasa. Chen. Ako ang substitute teacher sa elementarya ng barangay Haiyuan. Tinutulungan ko si Chen Xiaoguo na suriin ang kontrata. Dinala ang tagapayo. Sige, ang pagnenegosyo, dapat may taong marunong umintindi. Binibini. Mas matalas pa ang tingin mo kaysa sa tagapamahala ng bodega namin. Malinaw ang kwenta, para tumagal ang pagsasama. Tama yan. Si Chen Xiaoguo ay nagsusuplay sa restoran ng gobyerno sa bayan. Tuwing 3 araw. Hindi bababa sa 10 kilo kada hatid. Bakit? Ang huli sa dagat, nakadepende sa panahon. Kapag may bagyo o hindi makapangisda, kapag hindi niya naabot ang 10 kilo, ituturing na paglabag sa kontrata. Dapat palitan na susubukang mag-supply tuwing 3 araw. Kung sakaling masama ang panahon o may kakaibang agos, mag-abiso ng maaga, hindi ituturing na paglabag. Hindi madaling lokohin ang binibining ito. Baguhin. Ang presyo ay ayon sa takbo ng merkado. Ang restoran ang magtatakda ng presyo. Hindi rin tama yan. Kailangan ding baguhin yan. Base sa presyo ng sariwang huli sa bayan sa araw na iyon. Hindi sa natatakot. Ang kontrata ay hindi para sa mga taong marangal, para lang maiwasan ang gulo sa hinaharap. Sige, baguhin. Sa sandaling tumatak ang selyo sa papel, nawala na rin ang bigat na dinadala ko sa dibdib. Chen Xiaoguo, simula ngayon ay magkatuwang na tayo sa mahabang panahon. Director Joe, sisiguraduhin kung maayos ang mga paninda. Huwag lang sisiguraduhin. Chen, naghihintay pa naman ako ng mga matatabang alimango mo para pulutan. Dalhan mo ako sa susunod. Kamusta, Xiaoguo? Magkano ang benta mo ngayong araw? Tinanggap ba talaga ng restaurant sa bayan ang paninda mo? Xiaoguo, nabalitaan ko na may pinirmahan ka raw sa restaurant. Kasunduan sa pag-supply. Ikaw lang mag-isa ang pumirma ng kontrata sa restaurant sa bayan. Hindi ka man lang nakipag-usap sa baryo. Nagbebenta ako ng sarili kong isda. Bakit kailangan ko pang makipag-usap sa baryo? Taga-barangay Haiyuan ka. Taga-barangay Haiyuan ako. Hindi ako hayop ng barangay Haiyuan. Noong hirap na hirap tayo at walang makain, walang nag-alok ng kahit isang subong kanin. Ngayong nakabangon na ako dahil sa sarili kong sikap. Ano pa ang gusto nilang pag-usapan? Pag-usapan kung paano hahatiin ang kita ko. Ang sakit mo namang magsalita. Ang totoo, masakit talaga sa tenga. Ano bang ipinagmamalaki mo? Swerte ka lang naman. Nagbenta ka lang ng ilang isda. Oo, swerte ako. Pumunta sa restaurant sa bayan para magpaselyo. Makipagnegosyo sa akin. Hindi rin naman masama ang swerte mo. Hindi ka dinala sa presinto noong giniba mo ang pader sa hating gabi. Sa pagkakataong ito, wala nang mangangahas na hamarang sa daan ko. Walang sino man ang sapat ang tapang na lumapit pa sa bahay na ito. Ito ang unang pagkakataon na napansin kong may balak na palang gawin si Zhao Dahai. Sa isang umagang tulad nito. Kapitan, ang aga nyo naman. Xiaoguo. Maghahatid ako ng isda sa bayan. Sandali lang. May gusto lang pag-usapan ng baryo tungkol sa iyo. Hindi makapaghintay ang mga isda. Kung may sasabihin ka, hintayin mo na lang akong makabalik. Xiaoguo, mas mahalaga ang usapin ng baryo kaysa sa pagbebenta mo ng ilang isda. Sige nga, sabihin mo, ang bahay na ito ay dating pag-aari ng baryo, di ba?
May mga residente na nagreklamo kamakailan. Sabi nila, nakatayo ito sa lupa ng komunidad. Kahit na binayaran mo ang bahay na ito. Pero ang lupa, hindi sa iyo. Ngayon, kailangang i-replan ang lupa sa tabing dagat dito sa barangay. Kailangang bawiin ang bahay na ito. Bawiin para ikaw lang ang makinabang sa tabing dagat at yumaman. Bakit? Porket malapit ka sa 10 di pa. Xiaoguo, huwag kang lumayo sa usapan. Hindi kinukuha ng barangay ang gamit mo. Kanino ipapamahagi? 统一安排给谁？ Sa barangay. Sino ba ang barangay? Ang barangay ay tayong lahat. Kasama ba sa tayong lahat ang pamangkin mo? Kapitan, noong panahong tumutulo ang bubong ng kabong ito at walang may gusto. Ikaw mismo ang nagsabing nakakaabala lang ito. Nagpresyo ka ng 300. Nagbayad ako at nag-thumb mark ka. Ngayong nakakapagbenta na ako ng isda, sasabihin mong sakop ito ng lupang komunal at babawiin. Peke ang kasunduang ito. Totoo ang kasunduan. Pero bahay lang ang nakasaad doon. Hindi kasama ang lupa, kaya hindi niya kayang tanggapin. Dahil alam niya, nasa pirasong papel na ito, nakatali ang lahat ng kasakiman nila. Ngayong araw, ang lumang kubo sa silangang bahagi ng barangay Haiyuan, kasama ang bakanteng lote sa harap at likod, ay ibinenta kay Chen Xiaoguo sa halagang 300 piso para tirhan, at hindi na maaaring bawiin ng barangay. Kapitan, narito ang thumb mark mo. Nakasulat nga talaga ang lote sa harap at likod. Noong panahong walang may gusto sa bahay na ito, normal lang na malawak ang pagkakasulat. Sino ba namang mag-aakalang ang sirang bahay na to ay makakapagbenta ng isda noon? Tumahimik ka, magde-deliver pa ako ngayon. Kapag namatay ang isda, sino ang magbabayad? Mauna ka na, magkakaroon ng meeting sa barangay mamayang gabi. Pag-uusapan natin yan ng sama-sama. Ha? Xiaoguo, nagmamadali ka yata ngayon. Mabuti na lang at hindi pa patay. Anong nangyari? Gusto ng barangay na bawiin ang kubo ko. Bakit niyo sasabihing sakop nito ang lupang komunal? Hindi ba't may kasunduan ka sa pagbili ng bahay? Nakasulat ba roon ang tungkol sa lote sa harap at likod? Kung nakasulat, hindi nila yan mababawi. Paano kung pinilit ako ng kapitan kasama ang buong barangay? Ipakita mo ang mga dokumento. Dalawang bagay ang kinatatakutan ng mga taga-nayon. Una, ang opisyal na tatak. Pangalawa, ang presinto ng pulis. May kasunduan ka. May patunay ng transaksyon. May kasunduan tayo sa supply ng restaurant. Sino ang maglalakas loob ng mga agaw? Iyan ay paglabag sa pribadong ari-arian. Xiaoguo, huwag kang matakot. Kung magkaguluman, kami ni Director Joe ang magpapatotoo para sa iyo. Araw-araw kang nagde-deliver sa restaurant. Malinaw ang lahat ng talaan. Walang makakapagsabing gumagawa ka ng masama. Tama si Director Joe. Sa pagnenegosyo, hindi lang sapat na marunong kang mangisda. Ang kakayahang protektahan ng negosyo mo ang tunay na galing. Bayaran mo ang delivery ngayong araw gaya ng dati. Kunin mo, baka kailanganin mo mamaya sa meeting. Gagawan din kita ng sertipikasyon. Patunay na buhay ang mga isdang dine-deliver mo. Sariwa ang mga isdang tinanggap ng restaurant pagkatapos suriin. Sino ang magsasabing ilegal ang pinagmulan nito? Papuntahin mo siya sa akin. Poprotektahan ko ang bahay na ito. Hindi ako pumasok, pero kailangan kong tandaan ang lokasyon ng pintong ito. Ito ang tuntunin. Ito rin ang huling baraha ko. Xiaoguo, maupo ka. Kapitan, sabihin niyo na ang gusto niyo. Tinawag ko kayong lahat ngayon, para ayusin ang problema sa kubo sa silangang bahagi ng barangay. Ang kabong iyon ay pag-aari ng barangay. Tama, tama. Ang lupa sa tabing dagat ay para sa lahat. Hindi tama na ang kininlang ni Chen Xiaoguo ang lahat. Hindi naman inggit ang nayon sa iyo. Ang sa kanila lang, dapat pinagsasaluhan ang yaman ng dagat sa barangay Haiyuan. Paano? Ibalik ang kubo sa nayon. At ang huli, ang nayon na ang maghahati-hati. 也由村里统一分配。 Tinitingnan ko ang mga mukha ninyo. Yung iba, kahapon lang ay nakikiusap na. Ibenta ko ang huli nilang isda. Yung iba naman, ilang araw pa lang ang nakalilipas ay pinagtatawanan ako. Dahil nakatira ako sa kabong walang bubong. Una, ang kabong ito ay binili ko sa nayon. 300 yuan, malinaw ang usapan. Nakasulat sa kasunduan na ang bakanteng lote sa harap at likod ay akin at maaari kong gamitin. Kapitan, hindi mo pwedeng bawiin ang sinabi mo. Nandito ang tatak ng daliri mo. Pangalawa, ang pagbenta ko ng isda sa hotel ng gobyerno sa bayan ay kasunduan sa pagitan ko at ng hotel. May pirmadong kontrata, may tatak at may mga saksi. 我是见证人。 Pangatlo, bawat huli, tinitimbang at sinusuri ng hotel. May presyo at may petsa. Kung sino man ang nagsasabing nandaraya ako, o ilegal ang pinagkukunan ko ng isda, humaraw kayo ngayon. Kahit may ebidensya kayo, hindi nyo mapapatunayan na. Hindi galing sa dagat ng nayo ng isda, napakalawak ng dagat. Pwede rin kayong manghuli. Kapitan, kung hindi ngayong araw. Tama na. Xiaoguo, may mga dokumento ka, kinikilala iyan ng nayon, pero hindi lang ito tungkol sa batas. Uminom ka ng tubig ng barangay Haiyuan. Ngayong yumaman ka na, dapat isipin mo naman ang mga kababayan mo.
Iniisip ko naman sila, pero hindi ko hahayaang nakawin ang pinaghirapan ko. Gusto ninyong kumita? Sige, bibili ako ng isda. Basta sariwa ang isda, tama ang timbang at patas ang presyo, tatanggapin ko. Sino mang may alimango, hipon, o magandang isda, lumapit kayo sa akin. Talaga. 收。 Paano ang presyo? Base sa presyo sa bayan, bawas lang ang pamasahe. Timbangin sa harap ninyo. Bayaran agad sa harap ninyo. Mas mataas ba kay Wang Fugi? Basta maganda ang huli. Mas mataas ang ibabayad ko. Xiaoguo, paninindigan mo ba yan? Oo, pero may tatlong patakaran. Una, bawal ang patay na isda o bulok na hipon. Pangalawa, bawal ang kulang sa timbang. 第三， Pangatlo, sino mang pupunta sa kubo ko para manmanan ako o manggulo. Hindi ako bibili ng kahit isang isda. Malinaw na ang usapan ngayong gabi. Ang kubo ay akin. Walang makakakuha nito. Sa bentahan ng isda, handa akong gabayan ang mga kababayan. Pero hindi ito libre. At hindi rin sa pamamagitan ng pilitan. Naniniwala ako kay Xiaoguo. Bukas may 2 basket ako ng alimango. Ipapadala ko para masubukan. Maglalayag ako mamayang gabi. Kung may buhay na hipon, dadalhin ko. May buhay na hipon, may buhay na hipon. Basta mas mataas ang presyo kay Wang Fugi. Kay Xiaoguo ako magbebenta. Ganyan na lang ba kayo kagiles magtiwala? Paano kung lokohin kayo? Bawat transaksyon, itatala sa harap ninyo. Timbang, presyo, kabuang halaga. Pipirmahan o tatakan ng daliri. Kung sino ang nag-aalinlangan, pwedeng kumuha ng kopya. Marunong magbasa at sumulat si Lin Yumei. Kampante ako kapag siya ang naglilista ng utang. Ang unang batch ng mga magde-deliver ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang sirang bahay na ito na dating pinagtatawanan ng buong barangay ay biglang dinumog at naging buhay na buhay. Timbangin na yan. Petsa. Ika-18 ng Abril. May-ari ng huli. Liu Changshan. Isulat mo na lang na Tito Liu. Dapat buong pangalan ang nasa listahan. Sige na nga, sundin natin si Madam Lin. Haha. 26.5 kilo. Alimango, 26.5 kilo. Ang kabuuan ay 29 na piso at 15 sentimo. Ha? Ang laki naman yan. Noong huli, 80 sentimo lang kada kilo ang binigay sa akin ni Wang Fugi. Binawasan pa niya ng 3 kilo dahil daw sa tubig. Bayad agad ng cash. Malinaw ang usapan. Dito sa barangay Haiyuan, pera sa kamay ang tanging batas na sinusunod. Bili na ng isda, bumibili kami ng buhay na isda at hipon. Mataas ang presyo ngayon. Lahat ng klase ng lapu-lapu at isdang bato, kinukuha namin. Anong ginagawa niyo rito? Nagbebenta ng isda. Kanino niyo ibebenta? Kay Xiaoguo. Chen Xiaoguo. Anong pakulo ito? Nagnenegosyo lang. Inaagawan mo ako ng paninda. Lahat-lahat ay 18 kilo at 2 guhit. Sa'yo ba ang dagat na ito? Hindi sa akin ang dagat. Pero ang mga isda sa mga barangay na ito, ako ang laging kumukuha niyan. Kahit may patakaran, dapat tama rin ang presyo. Binabarat mo na nga, pinaghihintay mo pa sa bayad. Anong kinalaman ko doon? Huwag kayong magpaloko. Isang hamak na bata lang yan. Gaano ba kalaki ang pera niyan? Bibigyan kayo ng mataas na presyo ngayon. Pero bukas, nanganak kayo at patay sa gutom. Nagbabayad siya ng cash at harap-harapan. Yung utang mo sa akin noong nakaraang buwan na 12 piso at 60 sentimo. Kailan mo babayaran? Pati yung sa amin na 8 piso at 40 sentimo. Sa amin din, 5 piso at 20 sentimo. Wang Fugi, bayaran mo muna ang mga lumang utang mo bago ka ngumaknak. Bayad utang, bayad utang. Nakalista lahat yan sa akin. Saan nakalista? Baka nakatatak na sa taba ng tiyan mo. Ha ha ha. Chen Xiaoguo, huwag kang masyadong mayabang. May mga kakilala ako sa mga restaurant sa bayan. Hindi malinaw kung saan galing ang mga paninda mo. Sa isang salita ko lang, hindi nila tatanggapin ang mga huli mo. Hinihintay ko ang araw na yan. Dito sa barangay Haiyuan. Hanggat hindi napapatay ang mga gaaman na langaw na tulad mo, hindi kami magkakaroon ng katahimikan. O sige, magsumbong ka. Subukan mo. Mas mabuting pumunta ka na doon ngayon din. Sige, kumanda ka. Chen Xiaoguo, yari ka na ngayon. Ilang taon nang naghahari-harian si Wang Fugi sa bayan. Akala mo ba kaya mo siyang talunin? Noong huli, sinabi mo na ring yari na ako. Iba na ang usapan ngayon. Kapag hindi na tinanggap ng restaurant ang mga huli mo, tingnan natin kung anong gagawin mo. Gusto mong makita, edi imulat mo ng maigi ang mga mata mo. Nahulaan mo ba na pupunta si Wang Fugi sa restaurant? Siguradong pupunta yun. Gusto mong pilitin si Manager Joe na pumili ng panig. Sa negosyo, ang malabong relasyon ang pinakamapanganib. Dahil pinili ko ang landas na ito, kailangan kong ipaintindi sa mga taga-gobyerno kung sino ang tunay na nagbibigay ng dekalidad na produkto. Tamang-tama, ngayong araw, ipapaliwanag ni Wang Fugi ang lahat. Xiaoguo, mas matalas ang utak mo kaysa sa tatay mo. Kung nandito pa si Itay, at nakita niya ako ngayon, siguro magdiriwang siya ng todo. Buong buhay niya, naging maingat siya. Pero alam ko, may mga bagay na hindi mo mapoprotektahan sa pagbabantay lang. May mali sa isda ni Chen Xiaoguo. Wala siyang bangka, lambat, o bodega. Pero araw-araw, sariwang isda ang dala niya. Saan galing yan? May ebidensya ka ba? Kailangan pa ba ng ebidensya? Isang mahirap na bata, biglang yumaman. Halatang may kalokohan yan.
Boss Wang, sinasabi mong may kalokohan ako. Bakit hindi mo hinintay na dumating ako? Shen, dumating na ang mga paninda. Magandang klase, kaya nakakapagduda. Saan niya nakuha yan? Director Joe, ito ang pinirmahan nating kasunduan. Malinaw ang pinagmulan ng mga paninda ngayon. Liu Changshan, 26.5 kilong alimango. Shen Jianming, 18.2 kilong buhay na hipon. Li Gui, 2 lapu-lapu. Magkapatid na tatlong green grouper. Bawat transaksyon ay may timbang, presyo, at tatak ng daliri. Ito ang mga tatak ng daliri ng mga may-ari. Boss Wang, sabi mo wala akong bodega. Ngayon, meron na. At cash on delivery pa. Mas malinaw pa yan kaysa sa iyo. Kahit ang listahan ay pwedeng pekain. Sige, pumunta ka sa barangay Haiyuan at magtanong sa bawat bahay. Tanungin mo sila kung gusto nilang ibenta sa akin. O sa iyo na may utang na hindi binabayaran. Wang Fugi, pati ba naman pambayad sa matchmaker, inutang mo. Sa negosyo, may ikot ng pera. Ano naman kung malate ng ilang araw? Kapag inabot ng ilang buwan, utang na yan na hindi binabayaran. Boss Wang, pumunta ka ba rito sa restaurant para lang sabihin yan? Director Joe, nagmamalasakit lang ako sa iyo. Ang mga paninda niyang hindi malinaw ang pinagmulan. Kapag tinanggap ng restaurant, delikado. Tiningnan ko ang mga listahan, at sinuri ko ang mga paninda. Malinaw ang may-ari, malinaw ang presyo at inspection. Saan ang hindi malinaw, Boss Wang? Ang restaurant na ito ay pag-aari ng gobyerno. Tinitingnan namin ang kalidad at mga dokumento. Hindi namin tinitingnan kung sino ang mas malakas sumigaw. Shen, tatanggapin namin ang mga paninda mo ngayong araw. Old Ma, timbangin mo ayon sa presyo sa kontrata. Dagdag ng 10% sa presyo ng kontrata. Bakit may dagdag? Dahil maganda ang kalidad at stable ang supply. Cash payment, Boss Wang, dahil sa sinabi mo kanina, na muntik nang hindi tanggapin ng restaurant ang paninda ko. Gusto mo bang magsalita pa? Shen Xiaoguo, huwag kang masyadong mayabang. Hindi ako mayabang. Maghintay ka lang. Hindi pa tapos ito, maghihintay ako. Pero mas mabuting bayaran mo muna ang mga utang mo sa barangay Haiyuan. Kung hindi, sa susunod na pagpunta mo sa barangay, baka hindi mo na mailabas kahit ang karwahe mo. Ang galing mo, Shen. Simula ngayon, pwede mo nang palawakin ang pangungulekta ng paninda. Pero tandaan, huwag na huwag bababa ang kalidad. Ngayon, maluwag na ang daan. Oo, maluwag na, pero hindi pa sapat yan. Ang gusto kong mangyari ay, ipakita sa mga taga-barangay Haiyuan na nag-aalinlangan pa, kung sino talaga ang makakapagbigay sa kanila ng kita. Bayaran mo muna ang utang sa amin. At yung akin, huwag na huwag mong tatakbuhan. Hazi, hindi ba sabi mo tapos na si Chen Xiaoguo? Bakit si Wang Fugi ang naunang magbayad? Natuto na si Wang Fugi ngayon, hindi na siya pupunta ng walang dala. Ang lumang utang na yon ang nagsisilbing proteksyon niya. Pero yun din ang ebidensya na hawak ko laban sa kanya. Dati, pinagtatawanan lang ang lugar na to. Ngayon, ito na ang maliit na daungan ng barangay Haiyuan. Hindi na binabanggit ni Zhao Dehai ang pagbawi sa lugar na to. Alam niya, kapag ang mga taga-nayon ay may hawak na natotoong pera, ang pagiging kapitan niya ay hindi na kayang supulan ang mga patakaran ko. Ni isang salita, walang sinabi si Zhao Dehai ngayong araw. Naghihintay siya ng pagkakataon. Natatakot ka ba? Shen Xiaoguo, nasanay ka na naman sa pagtingin sa paborito mong hukay. Ngayon, may cold storage ka na, may mga sasakyan na pang-transport, may fish farm, at may long-term contract pa sa mga restaurant sa lungsod. Ang ilang isdang nakukuha mo sa hukay na yan araw-araw ay wala na lang yan, di ba? Kahit wala lang yan, hindi ko pwedeng kalimutan. Parang tatay mo ang nagsabi niyan. Shen Xiaoguo, dumating na ang pangalawang batch ng yelo mula sa lungsod. Dumating na rin ang mga tauhan ni Director Joe. Sabi nila, check nila ang mga huling-huli ngayon. Nahiwalay na ba ang mga huli? Oo, nakasort na. Ang mga lapu-lapu at alimango ay nakaayos na ayon sa grado. Nasa kabilang banda si Teacher Lin, nagbibilang. Ang mga tauhan ni Daeong mula sa pamilya ni Tio San ang naglalagay sa mga kahon. Tara, tingnan natin. Shen Jianmen, buhay na hipon, 32 kilo at 6 na tail. Unang grado, presyong 2 piso at 20. Teacher Lin, pakiulit nga. Para kampante ako. Hindi ka lang marunong magbasa. Hindi sa hindi mo naiintindihan. Mag-thumb mark ka na. Dati, binibili ni Wang Fugi ang mga hipon ko sa halagang 80 sentimo bawat kilo. At sinasabi pa niyang payat ang mga hipon ko. Ngayon, 2 piso at 20 na. Pag uwi ko, papahiwa ako ng karne sa asawa ko. Huwag mong kalimutang imbitahan ako kapag maghahihiwa ka ng karne. Ikaw talaga, noong mga panahong sinusubukan mong agawin ang pwesto ni Chen Xiaoguo. Bakit hindi mo ako inimbita? Matagal na yun, bakit mo pa binabanggit?
Magkano ang nakolekta ngayong araw? Hanggang ngayon, 876 na kilo na. Kailangan ng mga restaurant sa lungsod ng 300 kilo. Ang matitira, ilalagay sa cold storage. Chen, dapat na yata kitang tawaging Boss Chen ngayon, ah. Director Joe, tawagin mo na lang akong Chen. 3 taon na ang nakalilipas, dala mo ang kalahating basket ng isda papunta sa restaurant. Akala ko swerte ka lang. Hindi ko akalain na ang isang sirang kubo ay gagawin mong pinakamalaking supplier ng sariwang lamang dagat sa buong lungsod. Director Joe, huwag mo namang bitan na ng sinasabi mo. Kung hindi dahil sa matalas kong paningin noon, ang 3 malalaking yellow croaker na yun ay masasayang lang. Ha ha ha, Master Ma. Ngayon, nagtabi ako ng 2 matabang alimango para sa'yo. Gusto ko yan. May balita mula sa lungsod. Posibleng palawakin ang pagbili ng restaurant sa susunod na taon. Kung mapapanatili mo ang kalidad mo rito, matutulungan kitang makakuha ng mas malaking kontrata. Pwede nating tanggapin ang kontrata. Pero may kondisyon ako. Sige, sabihin mo. Dapat stable ang presyo. Dapat mabilis ang bayaran. Hindi pwedeng magtrabaho ng walang bayad ang mga taga-barangay Haiyuan. Haha, ganyan ka pa rin. Unahin ang patakaran. Walang patakaran, hindi magtatagal ang negosyo. Shen Xiaoguo, may problema. Nasa labas si Zhao Dehai ng opisina ng barangay, nagtitipon ng mga tao. Sinasabi niyang ginagamit mo ang buong barangay para sa sarili mong interes. Ano na naman ang ginagawa ng tiyo ko? Sa mga nakaraang taon, kahit kapitan pa rin si Zhao Dehai. Ang impluensya niya ay hindi na kasing bigat ng dati. Gusto niyang makialam sa istasyon ng pagbili. Hinarang ng mga libro ng account. Gusto niyang pamunuan ng grupo ng transportasyon. Hinarang ng kontrata. Gusto niyang ipasok ang mga kamag-anak sa cold storage. Hinarang mismo ng mga taga-nayon. Ngayon, nanggugulo na naman siya. Siguradong hindi ito maliit na bagay. Ituloy mo ang pagtatala. Sasama ako sa iyo. Sasama rin ako. Huwag muna, bantayan mo ang mga paninda. Huwag nating antalahin ang pagkakarga. Sige. Sabi ko na nga ba, masyadong malaki ang pinasok na negosyo ni Chen Xiaoguo. Siguradong may mangyayaring masama. Anong nangyari, Kapitan? Magpaliwanag ka nga. Sabi sa istasyon ng panahon, may paparating na bagyo sa katimugang dagat. Darating na ito sa loob ng 2 araw. Kayong lahat, ibigay ninyo ang lahat ng huli ninyong isda, hipon, at alimango kay Chen Xiaoguo. Paano kung lumubog ang cold storage? Paano kung maanod ang pantalan? Sino ang mananagot sa inyo? May bagyo nga ba? Paano na ang mga panindang ipinasa natin kanina? Nag-invest pa naman ako ng pera sa similya ng isda. Pangtanda ko na sana yun. Hindi ko kayo tinatakot. Kumita na si Chen Xiaoguo ng pera. Pero kung malugi tayo, baka tumakas na lang siya ng bigla. Sino sa inyo ang makakasiguro? Tiyo, ano ba ang pinagsasabi mo? Kailan ba tumakas si Kuya Guo? Tumahimik ka. Nakikikain ka lang sa kanya ng ilang araw. Nakalimutan mo na ang apelyido mong Zhao. Kahit Zhao ako, hindi ako pwedeng magsinungaling. Kapitan, totoo bang may bagyo? Totoo ang balitang ito. Nakakatakot naman. Tinatanong ko kung totoo ba talaga. Galing mismo sa istasyon ng radyo. Maaari bang magsinungaling sila? Iba ang ihip ng hangin. Magulo rin ang mga alon. Magbabago ang panahon. Kailangan nating maging malinaw. Iminumungkahi ko na ngayon din, ang istasyon ng pagbili at ang cold storage ay ipailalim sa pamamahala ng barangay. Ibigay din ang pera. Hayaan ang barangay ang mag-ayos ng lahat. Hindi natin pwedeng hayaan na si Chen Xiaoguo lang ang magdesisyon. Ngayon ko lang naintindihan. Totoo nga ang bagyo. At totoo rin na gusto ni Zhao Dehai na samantalahin ang gulo para agawin ang kapangyarihan. Matagal mo na itong hinihintay, hindi ba, Kapitan? Ginagawa ko ito para sa buong barangay. Makinig kayong lahat sa akin. Darating ang bagyo. Delikado sa pantalan. Tama si Zhao Dehai. Hindi ito maliit na bagay. Pero hindi ngayon ang oras para pag-awayan kung sino ang hahawak ng pera. Ang mahalaga ay iligtas ang mga paninda, ang mga tao, at ang mga bangka. Xiaoguo, ano ang dapat nating gawin? Susunod kaming lahat sa iyo. Zhao Xiaohu, magsama ka ng 20 kabataan. Ilipat ninyo ang lahat ng mga bakanteng kahon, lambat, at tabla sa pantalan. Dalhin ninyo lahat sa bodega sa mataas na lugar. Sige, gagawin ko na ngayon din. Chen Jianmen, magdala ka ng mga tao at hilahin ninyo ang lahat ng maliliit na bangka paakyat sa pampang. Igapos ninyo gamit ang makapal na lubid. Huwag ninyong hayaang may tanggayan ang agos. Siguraduhin ninyong nakatali ng mahigpit. Dayong, pumunta ka sa cold storage. Ikarga ninyo muna ang mga panindang pwedeng iluwas. Ipadala ninyo sa bayan. Bilisan nyo bago pa bumuhos ang ulan. Yume, kunin mo ang listahan ng mga may-ari ng paninda. Ay check ulit natin ang inventaryo. Babalik na ako sa bodega. Xiaoguo, paano kung talagang masira ang mga ito? Kung masira, sagot ko. Ha ha ha. Narinig niyo naman lahat. Sabi niya, sagot niya raw, mga kasama, kayo ang saksi. Oo, sinabi ko. Xiaoguo, hindi biro ang halaga niyan. Kung sakaling masira lahat, sayang ang 3 taon mong pinaghirapan. 3 taon ang nakalipas. Kahit kubaw lang ang meron ako noon, pinangalagaan ko. Ngayon, may cold storage na ako, may sasakyan, may barko. Bakit naman ako matatakot ngayon? Xiaoguo, talagang magbabayad ka.
Pero simula ngayon, kung sino ang susunod sa utos, ang paninda niya ang uunahin nating ilipat. Kung sino ang magtatangkang magnakaw o manggulo sa gitna ng kaguluhan, wala akong babayaran kahit 5. At ipapapulis ko pa. Kapitan, sabi mo iniisip mo ang buong nayon. Kung ganun, tumulong ka rin. Anong gagawin ko? Pangunahan mo ang mga taga-barangay. Puntahan niyo bawat bahay. Ilikas ang mga matatanda at bata sa eskwelahan. Bago lumakas ang hangin, walang dapat maiwan sa mga bahay sa mababang lugar. Gagawin mo ba? Sige, gagawin ko. Sa isang utos, kumilos ang buong barangay Haiyuan. Xiaogu, nakaalis na ang ikatlong truck. May 2 bodega pa na hindi pa naililipat. Aisil muna ang bodega. Unahin ang mga mamahaling paninda. Xiaogu, may nagnanakaw ng paninda sa kanluran. Si Wang Fuhi. Ang Sekim, hindi nakukontento. Hindi pa dumarating ang bagyo. Ang mga taong katulad niya, hindi na makapaghintay na ipakita ang tunay na kulay. Chen Xiaogu, mababasa ang mga panindang ito kung hindi ililipat. Tutulungan kitang ilipat. Ililipat sa sasakyan mo. Nako, ang lakas ng hangin. Kaya mo bang asikasuhin lahat? Tutulungan kitang ilikas. Anong ginagawa mo? Mabuti na nga ang loob ko. Wang Fugi, panahon na para pag-usapan natin ang utang mo. Wang Fugi, 3 taon na ang nakalipas. Gusto mong bilhin ang 3 malalaking yellow croaker ko sa halagang 20 pesos. Tapos kumalat ka ng chismis na galing sa nakaw ang paninda ko. Ngayong may bagyo. Ninanakawan mo na naman ang bodega ko. Ang kabutihan mo. Bakit laging napupunta sa bulsa mo? Pinagbibintangan mo ako. Ang batch na ito ng tuyong sea cucumber, inventory number 27. May-ari, Liu Changshan, magkapatid na He, at Chen Jianming. 3 pamilya, kabuang 86 na kilo. Walang record ng paglabas. Ibig sabihin, ninakaw mo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Babayaran ko. Babayaran ko. Hindi ba sapat yun? Iba ang pagbabayad. Iba ang pagnanakaw. Atalin nyo at dalhin sa barangay hall. Pagkatapos ng bagyo, dalhin sa presinto. Boss Chen, Boss Chen, Boss Chen, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Chen Xiaogu, huwag ka namang ganyan. Magkakilala tayo ng matagal. 认识这么多年， Hindi pa rin nagbabago ang ugali mong manloko. Ang bagyong ito sa gabing ito, tumama ng walang pasubali, sa harap ng bagsik ng kalikasan. Ang bahay na ito, nilubog ng dagat, pinaghirapan ko ng kalahating buhay ang kabong ito, at ang pantalan, marupok na parang papel. Huwag mong bitawan. Kapag binitawan mo, mawawala ang lahat. Hindi ko binibitawan. Sa oras na ito, walang maglalakas loob na bumitaw. Binitawan ang hawak, hindi lang ang tulay ang naputol, kundi pati na rin ang barangay Haiyuan. Ang pangkabuhayan ng isang season. Pasok ang tubig sa cold storage ni Kuya Guo. Maghukay ng kanal. Tito, hindi ba sabi mo tatakas si Kuya Guo? Tumahimik ka at magtrabaho. Huminto na ang hangin. Walang nasaktan. Ang cold storage at ang mga mamahaling buhay na huli. Sa wakas, nailigtas ang malaking bahagi. Kuya Guo, nanalo ba tayo? Sa pagtingin sa mga pinsalang naiwan. Alam ko na ang tunay na. Laban ay nagsisimula pa lang. Hindi pa. Alista ang mga nawala. Bayaran ang mga danyos. Iyon ang tunay na panalo. Ang bagyong ito, 132 kilo ng tuyong isda ang nawala. 78 kilo ng buhay na isda ang nawala. 44 na kilo ng hipon at alimango ang nawala. Bayaran base sa presyo ng pagbili. Sa pagtingin sa perang ito, nararamdaman ko ang mga kababayan natin. Ang bigat sa kanilang mga dibdib. Sa wakas ay gaman na. Sa barangay Haiyuan, hindi mapapakain ng mga salita ang sikmura. Tanging ang perang ito lang ang makakapagpatunay sa kanila na magtiwala sa akin. Si Liu Changshan, 12 kilo ng alimango. Bayad na 26.4. Kuya Guo, hindi ko na kailangan. Panahon ng bagyo. Mabuti na lang at ligtas ang mga tao. Ako ang nagtakda ng patakaran. Kunin mo na. Chen Jianmen. 9 na kilo ng buhay na hipon ang nawala. Bayad na 19.8. Kuya Guo, dati pinagtawanan kita dahil binili mo ang sirang bahay. Ngayon, humihingi ako ng paumanhin. Kunin mo ang pera at ayusin ang mga paninda. Kapitan, may kailangan ako. Ngayong pagkakataon, nagkamali ako ng tingin. Dati lagi kong iniisip, ang mga benepisyo sa nayon, dapat nasa kamay ng komite ng nayon para sigurado. Pero kung hindi dahil sa pag-aayos mo kagabi, wala na ang pantalan. Baka may nasaktan pa, bilib na ako sa iyo. Zhao Dehai, dapat matagal mo na sinabi yan. Simula ngayon, ang negosyo ng lamang dagat, hindi na makikialam ang komite ng nayon. Ikaw ang mamuno sa lahat, susunod ako. Ang dapat pangasiwaan ng komite, gagawin pa rin namin. Ang mga matatanda at bata, pag-aayos ng kalsada at pantalan, pakikipag-ugnayan sa labas. Lahat iyan ay kailangan ka. Pinapamahalaan mo pa rin ako, basta para sa ikabubuti ng nayon. Walang pipigil sa iyo. Sige. Paglipas ng bagyong ito, ang ibang nayon ay wala ng supply. Kayo lang sa barangay Haiyuan ang mayroon pa. Xiao Chen, ngayon, sisikat ka na ng gusto. Nakaalis na ang kumpanya ng kalakal sa lungsod. Lahat sila ay nagtatanong tungkol sa iyo.
Kuya Go, ano ba ang kumpanya ng kalakal? Ito ang magbebenta ng mga hipon at alimango ninyo. Sa mas malalayong lugar, hindi ba mas kikita tayo roon? Habang nakikita ko ang mga matang nagniningning ni Xiaohu, ramdam ko ang kakaibang linaw sa aking isipan. Huwag muna nating isipin ang kita. Ayusin muna natin ang produkto. Pipirmahan ba natin ang bagong kontrata sa lungsod? Kung gusto nating lumaki ang negosyo, dapat ay magtakda na tayo ng mga patakaran. Gaya ng dati, magbayad ng bahagi sa cash. Alista ng malinaw ang mga lugi. Kung ganoon, mapag-uusapan natin. Si Bibi, Lin, mas mahusay pa kaysa sa mga dating opisyal ng pagbili. Mang Ma, noong nakaraan, kumuha ka ng 2 matabang alimango. Hindi mo pa naitala sa listahan. Itinatag ang kooperatiba ng lamang dagat sa barangay Haiyuan. Inilabas ko ang aking naipon. Ang halos lahat ng aking ipon. Nagpaayos ng pantalan. Nagpalaki ng imbakan ng yelo. Bumili ng sasakyan. Nagpatayo ng mga palaisdaan. Si Tio ang namamahala sa pag-aalaga sa bahura. Siya ang haligi ng ating nayon. Si Lin Yumi ang humahawak ng pinaka-importanteng mga talaan at dividendo. Walang kahit isang sentimong pagkakamali. Si Xiaohu at ang kanyang grupo ay araw-araw bumibiyahe sa lungsod. Kahit na umitim siya, ang pagiging mapusok sa kanyang mga mata ay tuluyan nang nawala. Si Zhao Dehai ay nananatiling kapitan ng nayon. Hindi na siya naglakas loob na manuntok ng mesa. Ang pagpapaayos ng kalsada at pag-aalaga sa mga matatanda, ang mga gawaing ito ay ginagawa niya ng mas masigasig kaysa sa sinuman. Si Wang Fugi ay nalugi. Nawalan siya ng dangal habang buhay. Ngayon, nagtitinda na lang siya sa maliit na pwesto sa bayan. Nagbebenta ng mga patay na isda ng tapat sa buong buhay niya. Hindi na siya naglakas loob na tumapak sa barangay Haiyuan. Ang pamilya ni Liu Changshan ay nakatanggap ng 1,260 yuan na dividendo. Wow! Buong buhay ko ay nangingisda ako. Ngayon lang ako nakatanggap ng ganito kalaki. Ang pamilya ni Chen Jianmen ay nakatanggap ng 980 yuan. Ngayong taon, makakabili na ako ng bagong jacket para sa mga bata. Zhao Xiaohu, sweldo ng grupo sa transportasyon sa buong taon. Kasama ang dividendo ay 1,030 yuan. Ayos. Kuya Go, nagtagumpay na ba ako? Habang nakikita ko ang masayang mukha ni Xiaohu, mas panatag pa ako kaysa noong ako ang tumanggap ng pera. Ang dala ng kobong ito sa barangay Haiyuan ay hindi na lang basta amoy isda at katatawanan. Oo, nagtagumpay ka. Huwag mong waldasin. Tiyo, narinig niyo ba? Nagtagumpay na ako. Batang ito, huwag kang magpahiya. Chen Xiaohu, ang natira sa kooperatiba sa buong taon. Pagkatapos ng paghahati ng dividendo, ang natitirang pondo ay lalaan sa pondo para sa pagpapalawak sa susunod na taon. Ang iyong personal na dividendo. Ang kalahati ng aking dividendo ay lalaan sa pagpapalawak ng imbakan ng yelo. At ang kalahati ay para sa pagpapaayos ng paaralan. Sigurado ka. Xiaogu, nagpayaman ka na para sa ating nayon. Magpapatayo pa ng paaralan. Ako, si Chen Xiaogu, ayaw kong ang mga susunod na bata ay dumaan pa sa hirap na dinanas ko. Dati, mahirap tayo, dahil walang pagkakataon. Sa hinaharap, hindi na dapat maging hadlang ang kahirapan, para hindi makapag-aral ng maayos. Alista mo, ang dividendo ni Chen Xiaogu, kalahati ay lalaan sa pagpapalaki ng cold storage. Kalahati ay ipangtatayo ng paaralan sa barangay. Sige. Hindi ako ang naglagay ng karatula na yan. Inukit yan ng buong barangay, bawat guhit, bawat letra. Napagkasunduan na ng lahat. Gusto nilang panatilihin ang kabong ito. Gawing museo ng kasaysayan ng barangay. Museo ng kasaysayan, HMM. Para malaman ng susunod na henerasyon, na ang barangay Haiyuan ay hindi biglang yumaman. Nagsimula ito sa isang kubo, na kinamumuhian ng lahat. Sabi ni Lin Yumei, panatilihin daw ito. Gawing museo ng kasaysayan ang kabong ito, para malaman ng susunod na henerasyon, na ang barangay Haiyuan ay hindi biglang yumaman. Nagsimula ito sa bulok na kabong ito, at para malaman din nila, kung paano ako pinagtawanan ng buong barangay noon. Dapat isulat din yan. Huwag kang magbawas ng kahit isang salita. Kuya Go, sasanduan mo pa ang bata. Noong sinabi kong libingan ang binili mo. Ngayon, nakikita ko na. Ako pala ang bulag. Mabuti naman at alam mo. Ha ha ha. Xiaogu, yung 300 na yun noon. Niloko kita. Ang mga taong nakipagsapalaran sa dagat ay walang oras para balikan ang mga lumang utang. Yung 300 na yun. Sulit ang pagkakagastos ko. Kung may sama ka ng loob sa akin, karapatan mo yun. Naglilista ako ng utang. Hindi ako nagtatanim ng galit. Kapag bayad na ang utang, tuloy lang ang buhay. Tama na, huwag nang magpatumpik-tumpik, buksan na ang karatula. Siguradong mas umunlad pa ang barangay Haiyuan. Sumama kayo kay Xiaogu. Sumama kayo kay Xiaogu. Pinapanood ko ang pantalan, habang isa-isang umiilaw ang mga bumbilya. Nakikita ko ang mga truck na nakaparada sa gilid ng kalsada. Hindi ako nagpadaig sa mga panunuya at panlalamang. Itinayo ko ang kabong ito, at itinayo ko rin ang barangay Haiyuan. Ano ang susunod na gagawin ni Chen Xiaogu? Magpapatayo ng mas malaking cold storage. Magtatayo ng sariling kumpanya ng lamang dagat. Kung ganun, pwede ba akong maging kapitan ng fleet? Ayusin muna natin ang listahan ng utang. Simula bukas, ililista mo ang gastos sa gasolina, pagkukumpuni, at tol. Kapag nagkamali ka, bawas sa sweldo. Sige na, pumapayag na ako, okay na ba?
Dati, ang sabi natin, umasa lang sa dagat. Kung ano ang ibigay ng tadhana, yun na yun. Pero ngayon, hindi lang tayo dapat umasa sa dagat. Dapat gamitin din ang utak. Umasa sa disiplina. Umasa sa pagkakaisa. Tito, isulat mo ang mga salitang ito sa Museo ng Kasaysayan bukas. Hindi totoong tagumpay kung iisa lang ang nakakaangat. Ang makatulong sa mga